Napakaimportante po na lalo natin makilala ang ating Panginoon sa ating lakbay pananampalataya. At patuloy po tayong mag-uusap sa buong buwan ng Hunyo tungkol po sa kapangyarihan ng panalangin. Dahil napaka-importante na maunawaan natin to. Ano ang kapakinabangan pag tayo ay nananalangin, lalong-lalo na po sa mga pagkakataon na gusto nating makilala ang Panginoon at lalo nating maunawaan kung ano nga ba ang kanyang nilapat na pag-ibig para sa ating lahat. Kaya po ipagtutuloy po natin ang ating gawain because this is very important for all of us so that we may be able to understand that there is power in the love of God, and it is very, very important for us to realize how beautiful prayer is. Actually po, ang totoo lang yan, katulad po ng sinabi ko na nakaraang linggo, ang pakikipag-usap po sa Panginoon ay parang pakikipag-usap sa kapwa natin. Kaya nga po, pag nasanay tayo na ipaghuntahan, ganun din po ang gagawin natin sa ating Panginoon. So, noong nakaraan po, pinag-usapan natin bakit nga ba dapat tayo manalangin? Ano nga ba importansya ng panalangin at bakit tayo dapat nang ikipag-usap sa ating Panginoon? Ngayon po pag-uusapan natin ang kapangyarihan ng panalangin, yung effective prayer, yung tamang panalangin. Kasi marami po sa atin na nanalangin pero alanganin ang ating panalangin. So nga, paano nga ba ito magiging effective o makapangyarihan kapag tayo po ay mananalangin ayon sa kalooban ng ating Panginoon? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kayo po ang aming tinataas, wala pong iba. Kasihan niyo po, Panginoon, ng bawat isang nakikinig ng inyong mensahe. At ang hiling ko po, Panginoon, magpakilala ka po sa amin. Lumalim ang pangunawa namin kung sino ka, pero higit po doon, Panginoon, lumalim po ang pangunawa namin kung gaano mo kami kamahal. Kung paano mo inalay ang iyong buhay, Jesus, sa krus ng Kalbaryo at nabuhay ka nung ikatlong araw para kami ay magkaroon ng kapangyarihan na malagpasan namin ang kasalanan, matalo namin, Panginoon, sa pamamagitan ng grasya mo at kamatayan sa krus, ang pagiging makamundo at makalaman. At higit doon, Panginoon, naunawaan po namin na wala ng kapangyarihan ng kamatayan. Dahil sa pagkamatay mo sa krus sa Kalbaryo, binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Lahat po na magtitiwala sa iyo at gagawin kang Diyos at tagapagligtas, mararanasan po ang kapangyarihan ng panalangin at mauunawaan namin ano nga ba ang napaagandang plano mo sa buhay namin? At ano nga ba, Panginoon, ang mga nais mong sabihin, nais mong ipakita, at nais mong iparanas habang kami ay nananalangin? Higit sa kapayapaan, higit sa kagalakan, ang pag-ibig mo, Panginoon, sa araw na to ay hinihiling namin na maranasan namin, that we will be overwhelmed with your love. At habang nakikinig po kami, Panginoon, lalong lumalalim, Panginoon, ang aming pangunawa ng iyong pag-ibig sa amin, ang kahalagahan nito, Panginoon, sa aming kasalukuyan at kinabukasan at sa kabilang buhay na walang hanggan. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa mga nakaranas po ng kapangyarihan ng panalangin, lalo na po yung naranasan natin yung pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Dahil yun nga lang naman ang paraan kung paano tayo access ng buhay na walang hanggan pag namatay ang katamang lupa natin sa pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa pananampalataya natin, ayon sa pananampalataya natin through sa ating panalangin. So napaka-importante po na maunawaan natin na ang panalangin ay hindi mahirap. Lalo na po kung kilala natin ang Panginoon para sa pagkipag-usap sa kapwa, di po ba? Pag mahal natin yung kausap natin, madali natin silang makakausap. At meron tayong mga pagkakataon na tayo ay makipag-usap sa kanila ng masinsinan para maiabante natin ang buhay natin sa relasyon natin sa mga taong ito, tulad po sa mga mag-asawa. Di po ba mas maganda kung nagkakaunawaan at nagkakausap ang mag-asawa para ang kanilang tinatahak na landas ay pareho. Hindi sila nagbabangga, hindi sila nagtatalo at nagiging maayos ang kanilang relasyon dahil nag-uusap po sila. At sa pag-uusap po nila, lalo nilang nararanasan ang kapangyarihan na magsanib puwersa kasi nakalagay po sa Biblia, mas higit ang nararating ng dalawa kasi sa nag-iisa. At totoo po yan dahil nakalagay po sa mga pagsusuri sa Estados Unidos, sa ibang bansa, na ang mag-asawa ay mas merong kayamanan kasi sa nag-iisang individual. At ang mag-asawa po ay mas nakakaabante sa kanilang mga career o mga businesses nila dahil nga po nagsasanib puwersa sila. Ito po ang kakaibang pagsanib puwersa. Sumasanib tayo sa kapangyarihan ng Panginoon.
Nauunawaan po ba natin yon? Na kapag tayo po ay nananalangin ayon sa kalooban ng Diyos, ang puwersa, ang kapangyarihan pumapa sa atin ay mula sa Diyos. At nauunawaan natin na di po ba yung mga yung sandali at temporary na sarap ng laman na mag-uuwi sa kasalanan ay walang kwenta kung ikukumpara po natin to sa plano ng Panginoon sa buhay nating lahat. Kaya nga po pag nananalangin tayo at nauunawaan natin ang plano ng Panginoon sa buhay natin, talagang lalo tayong mauuhaw sa panalangin kasi ang gusto po ng Panginoon sa buhay ng bawat nilalang, bawat anak niya, yung mga tumanggap sa kanya bilang Diyos at tagapagligtas ay tagumpay. Tagumpay na higit sa ambisyon ng tao. Tagumpay na higit doon sa kayamanang material. Ito po ay tagumpay sa lahat ng larangan ng buhay. Ito po yung holistic na ika nga ay sinasabi ng Biblia na holistic victory. Yung good and wonderful and beautiful way of living. So, pag tayo po ay nanalangin according to the will of God, ito po ay napakamakapangyarihan. Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 14, kung maaari po tayo po ay tumayo together, I'm going to read both the NLT and the Amplified Version. Sabi po rito, this is our confidence. God hears us when we pray for anything that pleases Him. Now, this is the confidence we have in approaching God that if we ask anything according to His will, He hears us. At totoo po yan kasi kung titignan po natin, yung will natin, milya-milya ang layo sa will ng Panginoon. Halimbawa, gusto mong maging matagumpay. Siyempre, normally, ang tagumpay na hinahanap ng tao po sa ari-arian eh. Sa taas ng sahod, sa laki ng negosyo, yun po yung kadalasan sa may bahay ka o di ka may sasakyan ka. Maari pong ibigay ng Panginoon lahat sa atin yan kung gugustuhin niya, pero higit po dun sa material na bagay, ang sarap po kasi na ang kagustuhan ng Panginoon ay makakaapekto ka ng napakaraming tao. So sa tagumpay mo, may masasama ka, maaring hindi ka mag-anak mo, hindi mo ka mag-anak, hindi mo nga kilala, naging kilala mo along the way habang ikaw ay naglalakbay buhay. At ito ay mga tao na tutulungan mo. Ang mga taong natutulungan mo ay parang napakabangong alay sa Panginoon. It's a fragrant offering before the Lord. Isipin nyo na lang po ngayon, kapag ang tinatahak nating landas ay para sa kapakanan lang natin, o di kaya na-extend natin sa kapakanan ng mga kamag-anak natin, o di kaya ng ating pamilya, higit ang plano ng Panginoon dahil ang gusto ng Panginoon, mabigyan natin halaga yung mga taong nangangailangan. Maiangat natin ng Diyos sa kalagitnaan ng ating buhay para yung mga tao sa ating kapaligiran ay ating matulungan. At sa ating pagtulong sa kanila, hindi tayo naghahanap ng kapalit. Kaya nga po sabi ng Panginoon, true religion is taking care of the orphans and the widows. At sa simbahan po natin, we have taken some orphans at the stage. Dati po, we have taken some widows at tinulungan po natin sila kasi that is true religion according to the will of God. At ang sarap po kasi kapag tayo ay nabuhay, hindi lang para sa sarili natin. At ang Diyos ang naiaangat. Yung ginagawa natin will bring a thanksgiving and praise before the Lord. Kaya nga po yung mga taong natutulungan natin along the way, ito yung mga taong nagdadagdag ng flavor ng ating buhay. Ito po yung nagdadagdag ng halaga. Marami po tayong matututunan doon sa mga taong tutulungan natin o tinutulungan natin ngayon. Ayon sa kalooban ng Diyos, syempre, at makikita po natin na yung tagumpay natin, hindi lamang makasarili. Dahil gusto natin maging matagumpay din ng ibang tao. Tulad po ng Panginoon. Ano pong sabi niya kay Joshua sa Joshua chapter 1 verse 8? Sabi niya, be of courage, be of courage, be of courage 3 times. Tapos ang sabi niya po sa verse 8, sabi niya, meditate on the book of the law day and night so that you may be careful to do everything written in it and then you will have good success. Yung po yung pag-align ni Joshua sa kagustuhan ng Panginoon. At dahil po ginawa ni Joshua most of the time sa kanyang buhay dito sa mundong ito, pinag-uusapan pa rin natin ang buhay niya. Even though he was born more than 4,000 years ago, I think, if I'm not mistaken. And that's amazing. Yung buhay natin reverberates even after our death. Kung iisipin nga po natin, ang Panginoon, grabe po talaga magmahal. Grabe yung pag-ibig niya. Imagine po na
na nilapat niya ang isang napakagandang plano para sa buhay natin. At kapag ito yung pinanalangin natin, Lord, I want your will to be done sa buhay ko. And I want to take that predestination. Ito po yung nilatag mong plano sa buhay ko. Then, hindi lamang tayo may kinabang habang tayo ay buhay sa katawang lupang ito, kung hindi even in the afterlife we will continuously reap the rewards. Kaya nga sabi ng Panginoon is store up for yourselves treasures in heaven. Kaya nga sabi ng Panginoon, I have promised 5 crowns for you if you will remain faithful and obey me, be born out of love. Yun po yung pinakamaganda. So, pag inassess po natin ang buhay natin, kanino ba tayo nananalangin? O nananalangin po ba tayo? O humihingi tayo ng payo doon sa mga tao na hindi naman malapit sa Panginoon? At nauuwi lang tayo sa diskaril. Di po ba, maling mga relasyon, mga asawang nagtatalo, mga anak na naging pasaway dahil hindi natin nilapat yung sisiyasat at pagdidisiplina ayon sa Biblia. Ang dami pong nawawala sa mga taong hindi nauunawaan ng kapangyarihan ng panalangin. Iba nga po na naaaliw ako isipin kasi pinipilit nilang baguhin yung esposo nila o esposa nila, pinipilit nilang baguhin yung anak nila. Samantalang sila hindi nagbabago dahil hindi sila konektado sa Panginoon. At nawawalan sila ng gana, naiinis sila doon sa mga kapamilya nila dahil hindi kumikilos ayon sa kalooban nila. At ayaw ng Panginoon ng ganong klaseng pamumuhay dahil minamanipula natin yung mga tao sa ating kapaligiran. Ngunit, kung tayo po ay mag-i-step back for a while at tignan natin, ipanalangin natin yung mga tao sa kapaligiran natin. Yung panalangin na yan, ayon sa kalooban ng Panginoon, ang una niyang babaguhin tayo, kung paano tayo makitungo sa kapwa natin, kung paano natin unawain yung sinasabi ng mga tao. Dahil matututo po tayo according to James chapter 1 that we will, ano raw, be quick to listen and slow to speak. We will listen twice as much as we speak. Ibig sabihin, 67% of the time, mas makikinig tayo kasi sa magsasalita tayo. At bago po tayo magsalita, yung mga sasabihin natin mga bagay ay makabuluhan, nakakatulong doon sa pag-uusap, at nakakapagpalakas ng kapwa natin. Hindi yung tinitear down natin yung mga tao. Ang dami ko po naririnig sa kali. Sabihin nila sa anak nila, tanga-tanga mo, ang bobo-bobo mo. Yan po yung tanda ng isang individual na malayo ang puso sa Panginoon. Ang tao na nanalangin, kapag nakita niya ang kanyang anak, nagkamali, pumalpak, bubuhatin niya yan, itatayo niya po yan either literally or metaphorically. At tutulungan niya yung taong yan lumapit sa Panginoon. Tutulungan niya yung anak niya, tara anak, manalangin tayo. Hindi natin ipagpipilitan yung gusto natin sa ating mga anak, dadalhin natin sila sa presensya ng Panginoon. Yung po yung nagagawa ng kapangyarihan ng panalangin. Kaya nga sabi ng Panginoon kapag tayo po ay madalas manalangin ayon sa will ng Panginoon at nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, anong gagawin natin sa mga anak natin? As they are children, we will teach them the Word of God. And when they grow, they will not depart from it. Kaya grabe po isipin nyo, ang Panginoon ay katuwang natin sa pagpapalaki natin sa ating mga anak kung tayo ay nanalangin. Alam niyo po, iyayabang ko lang po sa inyo. Alam niyo yung mga tiga-church, yung mga anak ko po, yung mga disciples ko in the Spirit. Grabe po sila magmahal sa akin. Grabe po yung binabalik nilang tangkilik sa akin. Not all of them, of course, kasi meron pa rin naman ako mga pasaway na alaga. Pero yung mga alaga ko na talaga nagpapasakop sa Panginoon, sila po ay nagdudulot ng saya sa aking puso. At marami po silang ganun. Ang pagyakap po nila sa akin ay talagang nakakakilabot at nakakamangha dahil hindi ko naman sila kadugo. Anak ko sila sa pananampalataya, ngunit kitang-kita ko ang resulta ng panalangin ko para sa kanila, ang pagtuturo ko sa kanila ayon sa kalooban ng Panginoon, at nakikita ko, sila man ay naligaw, sila man ay nalayo, sila ay babalik at babalik sa Panginoon. At maaalala nila na ang Diyos ang may hawak ng kanilang buhay. Ganun po talaga. Kaya nga po, kapag kayo ay nananalangin ayon sa kalooban ng Panginoon, ikaw ay sigurado. Pag-uusapan po natin sa araw na ito, two things. Aligning our desires with God's purpose, yung gusto po natin. Magpapasako po tayo sa gusto ng Panginoon kasi mas makabuluhan po yung ganong klaseng pamumuhay. At kung paano natin makikilala ang Panginoon through sincerity and intimacy in prayer. Meron po akong gustong itanong sa inyo for a bit.
Ang panalangin po ba natin ay ayon sa kalooban ng Panginoon? O ito po ay panalangin na dahil ito yung gusto natin mangyari sa ating buhay? Marami po akong kilalang ganun manalangin at ang kanilang panalangin ay sablay. At sila po ay nasasaktan lang dahil hindi nila nakukuha yung gusto nila. In the first place, hindi naman ito yung gusto ng Panginoon. Bakit ibibigay ng Panginoon sa atin yun? So nadidiskaril po ang kanilang pananaw sa Panginoon kasi akala nila ang Panginoon ay killjoy. Akala nila ang Panginoon ay gumagawa ng paraan para mahadlangan ang kanilang tagumpay. Hinahadlangan po ng Panginoon ang kagustuhan natin na mali. Hindi hahayaan ng Panginoon na ang kagustuhan natin ay mangyari kung ito ay mauuwi sa kasalanan. Parang katulad ko po, pipigilan ko ang anak ko o ang anak ko sa pananampalataya na magkamali sa pagpili ng papakasalan. Ngunit syempre, sila pa rin ang magdidesisyon, di po ba? Hindi ko sila mapipigilan. Pero pag alam kong mali ang gagawin nila, hindi ako papayag. Paparating ko sa kanila, kakausapin ko sila. At hindi ko hahayaan na sila ay magpatuloy sa isang relasyon na mali ayon sa kalooban ng Panginoon dahil ipinanalangin ko sila na hindi nila alam. Alam nila, hindi sila nakapikit na papasok sa relasyon na mali dahil napagsabihan sila ng Panginoon, dahil sabihan ko sila. And at the end of it all, the Lord will always prevail. Kung sakaling nagkamali sila, gagawa ang paraan, ang Panginoon, para maidala sila sa tamang landas pa rin. Ganun po magmahal ang Panginoon natin. Hindi po niya hahayaan na magpatuloy tayo sa kasalanan. Alam niyo po ba na according to the Bible, Jesus is our great intercessor. Ibig sabihin, even now, He is praying for us so that He will continuously, you know, nudge us towards the right direction. So what happens is, He prays for us, pinapanalangin tayo ni Yesu Kristo dahil nakalagay po sa Biblia, He is our intercessor para tama pa rin ang ating gagawing mga desisyon. Tama ang ating sasabihin, tama ang ating pupuntahan. That's how God loves you and me. Hindi siya nagpapasa sa langit. He prays for you and for me para hindi tayo maligaw. That's how beautiful the love of God is. Kaya nga po pag tayo ay nanalangin na align tayo sa will ng Panginoon, nakikilala natin ang Diyos, nauunawaan natin na lahat ng utos niya ay para sa ating kabutihan. Kaya nga po yung mga taong nananalangin, hindi sila nagkakamali. At kung magkamali man sila, babalik at babalik agad sila sa disenyo ng Panginoon sa buhay nila. Kasi yun ang tama. Yun ang pinakamagandang maaring dapat natin gawin. Kaya nga po, when we align our will kay Lord, ito po yung laman ng panalangin natin. You can stand up with me wherever you are at this stage. And then, let's read together Matthew chapter 6 verse 10. Una po sa lahat, NLT version. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Amplified version, let your kingdom come, let your will be done as in heaven, so also on earth. May minor tweaks lang po doon sa delivery nung verse. But at the end of it all, pag ginawa po natin ito, this is the best life that we can live. Naalala ko nga po, meron ako mga kakilala na, sabi ko sa kanila, ano ba ang goal mo? Makapagbakasyon. Okay. That's good. Kung meron kang short-term goal, na I was talking to some of my friends who are actually believers, sabi ko sa kanya, is that the will of God? And then they would, okay, hindi ko na-consider si Lord doon sa pagbabakasyon ko. The question is why? Why not? Ang pagbabakasyon ayon sa kalooban ng Panginoon ay makabuluhan na pagbabakasyon dahil alam natin ang sentro ay ang Diyos. Marami po akong kilalang Kristiyano na nagbakasyon dahil hindi gusto ng Panginoon na awi sa disgrasya. Because that's the truth. If we will not allow the Lord to protect us, divinely protect us from all um, forces na hindi maganda, and we would disobey Him, then definitely, calamity will be there. Madidiskaril tayo just to remind us that, look, I am sovereign and in control. Kaya nga po yung mga bakasyon na makabuluhan para sa akin, ito yung bakasyon na walang away. Naranasan niyo na po ba yun? Nagbabakasyon yung isang pamilya, tapos nag-aaway-aaway sila. I saw this
Whew! Nakakalungkot na ano no, eksena sa Boracay. We were eating sa isang napaka-posh na ano no, buffet place. It's very popular. I forgot the name of the hotel. And I saw this family. Obviously, yung mag-asawa ay nagkabadtripan. And yung mga bata na apektuhan because they were just silent sa table. Kumakain sila, but they're not enjoying their meal. Samantalang kami, kasama ko po yung mga alaga ko sa pananampalataya, we were just enjoying ourselves. We were having a blast. And ganun din po ang buhay. If we are going to use that, incident na metaphor, ang buhay po, kapag nasa kalagitnaan ng Panginoon, it's going to be the most enjoyable moment of your life. And the food you eat, you will experience the flavor. So, iba po kasi talaga yung kumain ka intentionally and you are asking God, God, please let me experience your grace. I have prayed that before and I ask even God, Lord, pakibuksan niyo po yung yung dila namin para malasahan namin yung flavor. At pag po kami magmamadaling kumain, ma-enjoy po namin yung pagkain namin together. And you would be amazed na malalasahan mo yung alat, yung asim, malalasahan mo yung combination ng bitterness and sweetness na nagkikreate siya ng ibang flavor na hindi mo maunawaan and you just enjoy every bite of the meal. Hindi siya kailangan prepared ng isang chef. Hindi siya kailangan uh, kinain mo sa isang restaurant. Even, a meal prepared at home. Born out of love, according to the will of God. Pag pinagsalu-saluhan yan ng mga taong nagmamahal sa Panginoon, mga taong nananalangin, grabe yung overwhelming experience. Higit sa kinakain, higit sa nalalasahan, mararanasan mo yung pag-ibig ng bawat isa, mararanasan mo yung kapangyarihan ng Panginoon nasa kalagitnaan ng hapagkainan. At ganun po yung buhay. Kapag ang Diyos ang nasa hapagkainan, sa hapagkainan, may mga pagkakataon na magtatalo kayo, pero hindi kayo magkakaroon ng tampuhan. Sa hapagkainan, may mga pagkakataon na kailangan may magligpit, kailangan may maghugas, kailangan may magluto, kailangan may mag-table setting. Pero yung mga tao na magkakasama sa isang hapagkainan, they know their role and they would do it gladly. At ganun din po sa tahanan na ang sentro ay ang Panginoon. Ang asawang lalaki will provide every need of the family. That is how, God has designed us as husbands. 'Di ba? Napaka-importante po na tayo yung nagpo-provide. We are the providers of everything that they need. We pay for the utility bills, we pay for the mortgage, we pay for the food, 'di ba? At a certain degree. So, syempre kapag may kapritsyo yung pamilya natin, if they would want to add on, they add on, but the basics, the foundational need ng family, we provide that. Matrikula ng ating mga anak, panggas, pang-maintain ng sasakyan, those are the things that we are supposed to take care of. Our wives, they will have their roles. Our children, they will have their roles. We will talk about that because I'm conscious of time on another day. But that is how well, uh, a, a well-oiled family is supposed to function according to the will of God. And the husband leads them towards God. The husband leads them towards prayers and reading and meditating the word. And I tell you, walang there is no amount that will be equal to that in terms of material or financial blessings than having a family in peace. Grabe. Now, we talk about sincerity and intimacy in prayer to the Lord, syempre, number one. So, kapag tayo po ba ay nananalangin, parang checklist natin to. Okay, tapos na ako manalangin, napagbasa na ako ng Bible, check. Or ito po ba yung pagkakataon that we get to know God intimately? Hallelujah. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 6, we're going to read again the NLT and Amplified version. I love reading it this way. Sabi po rito, but when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to the Father in private. In sincerity, in intimacy. Hindi mo dala yung cellphone mo, you are going to pray in private. Focused to the Lord.
Amplified version, but whenever you pray, so this is an expectation of God as He commanded His disciples to, pray this way. Go into your room, close the door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. This was a very revolutionary preaching by Jesus Christ during that time. Bakit po? Kasi before, si God the Father, si Yahweh, si El Shaddai, si El Elyon, si Elohim that they know during that time, si Adonai, they felt that distant siya as a God. And then Jesus tells you, call him Abba. A term of endearment ng mga Jew sa kanilang mga ama. So it's not the formal, no, let's say Mr. De La Rosa thing. It's like me being called Papi. So yun yung term of endearment. And, siguro the disciples' mind blew during this time. What we call God Father? Ita-transition namin yung Adonai, yung Yahweh, yung El Shaddai, na reference namin Jehovah. And then we have that relationship with God as our Father because yung sonship leading to adoption, ito po yung salvation na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. So when we pray this way, we get to know who God is initially as our Father. And naintindihan ko po yung concept na, God as Father because alam po natin, wag na po tayo magpanggap. Kung ikaw ay tatay, wag ka nang magpanggap. Let's be real. Bihira ang tatay na matino. Mas marami akong kilalang mga kina-counsel kong mga anak na ang dahilan ng trauma nila o ang dahilan ng mistrust nila kay God the Father ay ang kanilang biological father. Dahil ang kanilang mga biological father na alam nilang hindi mapanalangin o walang relasyon sa Panginoon, turns out that they are not really good fathers the way God the Father is as a father. Kaya yun po yung solusyon ng Panginoon. He gave Himself, the opportunity to be our Father. So that we will find a Father who is perfect, who is holy, covenantal. Ano pong ibig sabihin na pag sinabi niya, tutuparin niya. Pag pinangako niya, gagawin niya. Pag sinabi niya, mangyayari ito. Ganun po yung tatay na sinasabi ng Panginoon na siya para magkaroon tayo ng mas maayos na pananaw towards what a father's role should be. A father who would pray for his children, a father who will take care of his children, a father who will give wise advice to his children, a father who has planned a mighty and purposeful life for his children. Ganun po si God the Father. And that's how beautiful it is. Kaya nga po, when we pray, huwag po tayo magdadala ng cellphone. Huwag po natin titignan yung messenger natin o yung Instagram natin o TikTok natin. When we pray, we give that best time of the day para sa Panginoon. And when we pray, it's two-way. I would even suggest na listen more to the Lord when you pray. And then when you pray for yourself, you would then pray for other people. Yun yung po yung intercession. Personal prayers is your prayers, perhaps even for your family. And then you pray in an intercessory way. You pray para sa ibang tao, you pray for the church, you pray for your nation, whatever is, appointed by you. And then you pray that the God whom we worship will be glorified in our lives. And that's how beautiful yung intimacy po ng Panginoon. I have never known a person who would be even at a tinge of God, the Father. Dahil si God the Father, sobra po talaga siya. When Jesus died on the cross for you and for me, He suffered very much at the hands ng creation niya. But kailangan siyang mamatay so that we may have life and life to the full, apart from yung salvation when we die physically. Yung pag-ibig po ng Panginoon, pag naunawaan natin to at nayakap natin to, magiging madali yung panalangin natin.
Kaya yung prayers natin effective at sasabihin natin, let God's will be done. Huwag natin ipilit yung gusto natin. Kasi kung titignan natin, sa pagpipilit na natin ang gusto natin, saan na uwi ang buhay natin? Sa kakapilit natin na ito yung gusto nating mangyari, ano ang nangyari? Sa kakapilit natin na dapat ganito ang inaasal ng asawa natin o ng mga anak natin, saan na napunta yung relasyon natin sa kanila? At dahil sa kawalan natin ng tapang na disiplinahin ng ating mga anak o magsabi ng totoo sa ating pamilya, ano na ang nangyari sa ating pamilya? Bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa? Bakit nagkakasamaan ng loob ang magkakapatid? Bakit nagtatalo ang ama sa kanyang anak, ang anak sa kanyang ama, ang ina sa kanyang anak, ang anak sa kanyang ina? Kaya nga po ang Panginoon, kung talagang pagtutuunan natin ng pansin, hindi ka nabibili ng alak eh. Hindi ka bibili ng droga. Hindi ka bibili ng aliw. Kasi, we buy entertainment. Nanood ka ng TV, meron kang subscription sa Netflix. Sinusunog natin yung oras natin sa mga bagay na hindi makabuluhan. Dahil yun yung gusto nating gawin. Ngunit, kung susundin natin ang Panginoon, that will be the best possible life. And we will enjoy life and live it to the full. Let's bow down and close our eyes. Hallelujah. Tayo po ay manalangin because this is the right thing to do. Why don't you pray for a bit? Lapit ka sa Panginoon and ask the Lord right now to talk to you. Yes. Tanungin mo ang Panginoon, Lord, ano po ba yung gusto mong sabihin sa akin? Lapit ka sa Panginoon. Pikit mo yung mata mo. Mahimik ka. Kung nag-iisa ka, pwede kang lumuhod. Kung appropriate, pwede kang tumayo, taas mo yung kamay mo. At pagkatapos mo manalangin, within the next 2 or 3 minutes, we will pray together. Enjoy your moment with the Lord. Huwag mong hayaan na maistorbo ka ng kahit sinong tao sa kapaligiran mo. Huwag mong hayaan na mastorbo ka doon sa vibration ng iyong cellphone. Just be intimate with the Lord. Hayaan mong iparanas niya sa iyo yung pag-ibig niya sa buhay mo. Tapos na mananalangin tayo together. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil grabe ang pag-ibig mo sa amin. Huwag niyo pong hayaan na manakaw ang aming karanasan ng kaaway sa araw na ito. Hayaan niyo nawa, Panginoon, na ikaw ay aming maitaas sa kalagitnaan, Panginoon, ng aming naranasan. Magkaroon po kami ng mapagpasalamat na puso. Hayaan niyo, Panginoon, na mabago po kami, Panginoon, ng karanasang ito.
At gawin namin, Panginoon, ang panalangin na ganito, sincere, intimate prayers, Lord God, that will get deeper and deeper in our knowledge of who you are. And so I pray, bless us. Empower us, Lord God, today. And may we enjoy prayers, effective prayers, aligned sa will niyo po, araw-araw. Na hindi kami madidisconnect sa iyo, Panginoon. Kung hindi, Lord God, sa bawat segundo ng aming buhay, konektado kami sa iyo. Upang sa buong araw, pwede kaming manalangin. Tuloy-tuloy. Habang kami ay nagtatrabaho, habang kami ay nag-aaral, habang kami ay bumibiyahe, habang kami, Panginoon, ay nagmamaneho, o kung ano man ang ginagawa namin, ang dali namin, Panginoon, kausapin ka at ang dali namin matutunan ng tamang pakikinig sa iyo. Kaya Ama, turuan niyo po kami. Baguhin niyo po kami at hayaan niyo, Panginoon, na kami ay makapagpasakop lamang sa iyo. Dahil ito, Panginoon, ang karanasan na talaga nga naman magbibigay ng pagbabago sa aming buhay. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.